Magandang araw sa iyo. Mukhang may dala kang mga material na nagbibigay ng ibang anggulo sa isang bagay na halos kabisado na nating lahat yung ama namin o panalangin ng Panginoon. Kasi madalas iniisip natin to parang listahan lang ng hiling, di ba? Oo, parang checklist lang. Bigyan mo kami nito, patawarin mo kaming yan. Exactly. Pero sabi mo nga, ang mga sources na ito, kasama na yung sinabi ng isang sinaunang guro ng simbahan, si Saint Maximus the Confessor, ay nagmumungkahi na higit pa ito roon. Oo, malaki yung sinabi niya. Tinawag niya itong buod ng ebanghelyo. Grabe, buod ng ebanghelyo. Napakalaking pahayag niyan para sa isang maiksing panalangin. Sobra. Parang napaka-concise pero andun na lahat. Kaya naman, ang misyon natin sa paghimay na ito ay alamin kung paano nga ba naikukwento ng Ama namin yung buong plano. Bakit tayo narito, saan tayo patungo, at paano tayo makakarating doon ayon sa mga kaisipang ito. Sige, sige. Exciting to. Game ka na ba? Simulan na natin pag-usapan ito. Unang linya pa lang malalim na agad eh. Ama namin, sumasalangit ka. Ano raw ang sinasabi nito tungkol sa simula ng lahat? Sa ating kinanggalingan. Dito pa lang binubuksan na agad yung isang malaking katotohanan tungkol sa Diyos at sa atin. Kasi hindi siya isang malayong puwersa lang o tagapaglikha na, alam mo yun, basta gumawa lang. Oo nga. Ang tawag sa kanya ay Ama. Ayon sa mga kaisipang ito, nilikha niya tayo hindi para maging mga alipin o utusan, kundi para maging mga anak niya, nilikha ayon sa kanyang sariling larawan at wangis. Larawan at wangis. Oo. Yung ama nga, napaka-personal ng tawag na yan. Bakit kaya ama yung piniling salita at hindi, halimbawa, makapangyarihang lumikha or something? Ano ang gustong ipahiwatig nito tungkol sa relasyon natin sa kanya based sa mga pinag-aaralan natin? Kailangan ng iibigin, di ba? Ng isang ikaw na tatanggap at tutugon dun sa pag-ibig na yon. Kaya pala. Kailangan ng relationship. Oo, kaya Ama, ipinapahiwatig nito na ang pinakaugat ng ating paglikha ay yung kanyang pagnanais na magkaroon ng mga anak na kanyang mamahalin at makakaugnay. Pinapaalala nito na hindi tayo, alam mo yon, bunga ng pagkakataon lang, kundi mga minamahal na anak. Dito nagsisimula yung dakilang plano na binabanggit nila sa isang relasyon ng pagmamahal. Malinaw yun Kung tayo pala ay mga anak na nilikha dahil sa pag-ibig, ano naman ang kasunod na hakbang sa kwentong ito? Papasok dito yung sambahin ang ngalan mo? Oo, Pero teka, hindi ba banal na talaga ang pangalan ng Diyos? Bakit kailangang pang ipagdasal na sambahin ito? Medyo nakakalito, hindi ba? Parang redundant. oo, magandang tanong yan. At ang paliwanag ng mga naunang Kristiyanong palaisip, yung mga tinatawag nating banal na ama, ay ganito. Ang pangalan ng Diyos ay banal na sa kanyang sarili. Wala tayong magagawa dun. Okay, so given na yun. Oo, given na. Ang hinihiling natin dito ay hindi para sa kapakanan ng Diyos, kundi para sa atin. Ang kahulugan daw nito ay, nawa ang iyong kabanalan ay mahayag at parangalanan sa pamamagitan namin. Okay. So, hindi ito tungkol sa pagpapabanal sa pangalan niya per se, kundi sa pagiging daluyan natin ng kanyang kabanalan. Yun ba yun? Eksakto, yun na yun. Ito raw ang ating tunay na bukasyon o tinatawag na destiny. Ang maging parang mga salamin na nagpapakita ng kanyang hindi nakikitang kabanalan dito sa mundo. Maging mga buhay na larawan niya. Kumbaga, yung buhay natin mismo ang dapat sumasamba at nagpapakilala sa kanya. Gets ko. Naalala ko tuloy yung sinabi raw ni Saint Irenaeus, isa rin sa mga gurong ito. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang taong ganap na nabubuhay. Oo, yun nga yun. Napakaganda nun. So, ang punto pala ay nilikha tayo hindi lang para umiral, kundi para ipakita sa ating mga gawa, sa ating pagkatao, yung kagandahan at kabanalan ng Diyos. Hindi lang ito simpleng papuri by words, kundi isang, aktibong misyon. Tama ka dyan. Yan ang pinakamataas na potensyal natin bilang kanyang mga anak na kawangis niya. At mula sa pagunawang ito sa ating misyon, natural na dumadalo yung susunod na bahagi ng kwento.
o panalangin. Okay, so nabigyan na tayo ng liwanag tungkol sa ating pinanggalingan bilang mga anak ng Ama, tsaka yung misyon natin na maging salamin ng kanyang kabanalan sa sambahin ang ngalan mo. Ano naman daw ang patutunguhan natin sa kwentong ito? Base sa mga sinasabi sa sources mo. Dito papasok yung mapasa amin ang kaharian mo. Oo, mapasa amin ang kaharian mo. Ano ba talaga itong kaharian na ito? Kasi agad papasok sa isip natin parang isang lugar, di ba? Gintong palasyo sa langit, mga ganun. Yun nga ang common misconception. Pero ayon sa mga tekstong binahagi mo, hindi raw ito dapat unawain bilang isang pisikal na lokasyon o teritoryo. Ah, hindi lugar. Hindi lugar. Bale, ang kaharian ng hinihiling natin dito ay yung kanyang paghahari, yung kanyang buhay, yung kanyang presensya, na maging aktibo at manahan sa kaibuturan ng ating pagkatao. Sa loob natin. Takas sa mundong ito, kundi yung pagpasok ng langit dito sa lupa, si Kristo na nabubuhay at naghahari sa ating mga puso't isipan. Wow! Tapos, nabanggit din sa mga material ang isang ideya mula kay Saint Gregory of Nyssa, epektasis daw ang tawag. Oo, epektasis. Ang paliwanag doon, hindi raw ito parang pagdating sa finish line na, alam mo yon, tapos na ang lahat at wala nang gagawin. Kundi ito raw ay isang walang katapusang paglago, paglapit at pagpasok palalo sa pag-ibig at buhay ng Diyos. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Parang walang hanggang adventure. Napakaganda nung pagkasabi mo, walang hanggang adventure sa pag-ibig. Ganyan nga ang paglalarawan nila. Hindi siya static eh. Hindi isang estado ng pagkaboring, kundi isang dinamikong pakikipag-isa sa Diyos na patuloy na lumalalim at lumalago magpakailanman. Grabe. Kaya ang ating ultimong destinasyon ay hindi lang isang lugar, kundi yung mismong pakikibahagi sa walang hanggang buhay at pag-ibig ng Diyos. At paano raw tayo makakarating doon? Yan ang tinuturo ng kasunod na hiling. Ito na nga, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Sa unang dinig, parang simple lang, sundin ang utos. Pero may mas malalim pa ba itong kahulugan ayon sa mga sources mo? Kasi parang simple lang pasinggan. Meron nga mas malalim pa. Ang modelo raw dito ayon sa mga ama ng simbahan ay yung mga anghel at mga banal sa langot. Sila raw kasi sumusunod sa kalooban ng Diyos hindi dahil sa takot o obligasyon. Ah, hindi parang napipilitan lang? Oo, hindi ganon, kundi dahil ang kalooban ng Diyos ang siya na rin kanilang sariling kaligayahan at kagalakan. Ginagawa nila ito ng malaya at buong puso. Ang hinihiling natin ay maging ganito rin ang ating pagsunod dito sa lupa. Isang pagsunod na hindi pabigat, kundi bunga ng pag-ibig at pagtitiwala. Dito rin ba pumapasok yung konsepto ng theosis? Yung pakikiisa sa Diyos na nabanggit sa sources? Medyo mabigat pakinggan yung pakikiisa sa Diyos. Ano bang ibig sabihin yan? Parang mawawala na ba yung sarili nating pagkatao? Magandang klaruhin yan kasi madalas nami-misinterpret. Ayon sa mga paliwanag, ang theosis ay hindi pagkawala ng sarili o pagkalusaw sa pagka-Diyos, bagkos ito raw ang proseso ng pagiging ganap nating mga sarili, yung tunay na ikaw, sa pamamagitan ng pakikiisa sa kanyang buhay at kalooban. Paano yun? Parang, Isipin mo yung isang bakal na inilagay sa apoy. Nagiging parang apoy din ito, nagniningas, nagbibigay liwanag at init, pero nananatili pa ring bakal, di ba? oo. Gets ko yung analogy. Ganyan daw ang theosis, ang nagiging kabahagi tayo ng buhay ng Diyos. Kumikinang sa kanyang pag-ibig at kabanalan, pero hindi tayo nawawala. Bagkos, lalo nating natatagpuan ang ating tunay na pagkatao bilang mga anak niya na malayang umiibig. Ito raw yung paghilom ng ating kalayaan na nasira ng kasalanan, yung matutong gamitin ng kalayaan para umibig ng totoo na naka-align sa Kanya. Grabe, napakalalim nga niyan. So, ang tunay na kalayaan pala ay hindi lang yung paggawa ng kahit anong gusto natin, Hindi. kundi yung kakayahang piliin yung mabuti at umayon sa pag-ibig ng Diyos. Okay, naintindihan ko na. At dahil nga mahirap itong paglalakbay patungo sa ganitong klaseng kalayaan at pakikiisa. Eksakto.
Kaya naman, humingi tayo ng tulong at lakas para sa paglalakad. Ito yung nasa gitna ng panalangin. Tama. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Ano ba itong kakanin na ito? Literal na tinapay lang ba at pagkain para mabuhay? O may iba pang ibig sabihin? Kasi parang ang simple. Sinasabi ng mga banal na ama na may dalawang antas ang kahulugan nito. Oo, kasama rito yung ating mga pang-araw-araw na pangangailangan, pagkain, tirahan, kalusugan, lahat ng kailangan natin para mabuhay sa mundong ito. Praktikal din. Okay, so basic needs? Oo, ito ay pagkilala na sa bawat araw, sa bawat sandali, nakadepende tayo sa kanyang kabutihan at awa. Hindi tayo self-sufficient. Okay, yun ang isang antas. Ano yung isa pa? May nabasa ako dyan na medyo nakakagulat eh. Parang mas manalim pa. Ayon, ang mas malalim at pangunahing tinutukoy raw nito ayon sa kanila ay ang Eucharistia, si Kristo mismo. Siya nang tinawag ang sarili na tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Wow! Ang hinihiling daw natin dito ay hindi lang ordinaryong pagkain, kundi ang mismong anak ng Diyos na maging pagkain natin para sa ating kaluluwa para magkaroon tayo ng lakas na makipag-isa sa Kanya. Yung deosis na pinag-usapan natin. Talagang kahanga-hanga yung ideyang yun. Grabe. Hindi lang siya nagbibigay ng mga bagay na hiwalay sa kanya. Ang Diyos mismo ang nag-aalok ng kanyang sarili para maging ating pagkain, para maging bahagi natin. Parang sinasabi niya, hindi ko lang kayo bibigyan ng tulong. Ako mismo ang sasama sa inyo at magiging lakas ninyo. Ang lalim. Tunay nga, ipinamakita nito kung gaano katindi yung pagnanais ng Diyos na makiisa sa atin, sobrang intimate. At ang pakikiisang ito ay hindi lang para sa ating sarili. May epekto ito sa ating ugnayan sa iba. Dito napapasok yung medyo mabigat para sa marami, yung kasunod. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Teka, parang may kondisyon, parang bargain. Patawarin kita kung magpapatawad ka. Hindi ba dapat walang kondisyon ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos? Paano ito ipinapaliwanag sa mga sources mo? Kasi parang ang hirap tanggapin nun eh. Oo, madalas nga ganyan ang unang basa dyan. Pero kung ikokonekta natin ito sa kabuuang larawan ng pakikiisa sa Diyos, lumalabas na hindi ito isang simpleng kondisyon na parang transaction. Gawin mo muna ito bago ko gawin yun. Okay, hindi transactional. Habang puno tayo ng galit o sama ng loob sa iba, parang nagtatayo tayo ng dam. Ang paraan para maranasan at tanggapin natin ng lubos yung kanyang pagpapatawad ay sa pamamagitan din ng pagiging daluyan ng pagpapatawad na iyon para sa iba. So, hindi pag nagpatawag ka, saka kanya patatawarin. Kundi parang sa akto ng pagpapatawad mo, doon mo mararanasan ang pagpapatawad niya. Ganun ba ang dating? Oo, mas malapit yan sa diwa. Yung pagtanggi nating magpatawad ay parang pagsasara ng pinto sa mismong grasya ng pagpapatawad na gusto niyang ibigay. Ang pagpapatawad sa kapwa ang nagbubukas sa atin para tanggapin yung kanyang pagpapatawad. Ipinapakita nito na yung buhay sa kaharian, yung theosis na pinag-usapan natin, ay hindi individualistic. Hindi, pangsarili lang. Hindi. Ito'y tungkol sa pagpapanumbalik ng ugnayan sa Diyos at sa isa't isa, komunidad. Kaya pala may nabasa akong CP doon na nagsasabing ang langit ay hindi lang ako at ang Diyos, kundi tayong lahat sa Diyos. Ang pagpapatawad bala yung tulay para mabuo ulit yung komunidad na sinira ng kasalanan. Makes sense now. Pero alam naman natin, hindi madali ang magpatawad, tsaka marami pang ibang pagsubok sa buhay. Oo, totoo yun. Kaya naman, kasunod agad yung paghingi ng tulong para sa mga laban na ito. Napaka-praktikal ng panalangin. Ito yung at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Medyo kakaiba itong healing, no? Parang inanamin natin na ang hina-hina talaga natin. Hindi ba parang ang negatibo ng dating? Parang ang weak natin. Sa totoo lang, ito ay isang napaka-realistikong bahagi ng panalangin. Hindi siya nagpapanggap. Kinikilala nito yung katotohanan ng ating kalagayan dito sa mundo na tayo ay nasa isang larangan ng labanan, espiritual man o panloob. Oo nga, no? May laban talaga. Meron.
Sinasabi sa mga material na kinikilala nito yung ating kahinaan, yung dali nating matanggay ng mga maling pagnanasa o ng mga panghihikayat ng kasamaan na nasa paligid natin. Vulnerable tayo. So, hindi ito pagiging negatibo, kundi pagiging tapat sa sarili at sa Diyos tungkol sa ating kalagayan, na kailangan natin ng tulong niya. Oo. Ito ay pagpapakumbaba at pagkilala na hindi natin kaya sa sarili nating lakas. Kailangan natin siya. Pinapaalala nito na yung daan patungo sa kaharian ay hindi isang madaling lakaran. May mga tunay na panganib at pagsubok. Ngunit, kasabay nito, ito ay isang malakas na pagpapahayag ng pagtitiwala na hihingit tayo ng tulong sa Diyos at ang kanyang biyaya ang magtataguyod sa atin. Ang kaligtasan ayon dito ay hindi yung pag-iwas sa lahat ng pagsubok, Hindi pagtakas. hindi pagtakas, kundi yung makasama ang Diyos at makatanggap ng kanyang lakas sa gitna mismo ng mga pagsubok. Presence niya in the midst of it all. Naiintindihan ko, ito ay panawagan para sa kanyang proteksyon at lakas, lalo na laban sa pinakamatinding kaaway. Dito napapasok yung huling hiling, yung pinakadulo na. Tama yung pinakahuling petisyon, yung climax ng mga healing. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Sino o ano ba itong masama na tinutukoy rito? Isang konsepto lang ba ng evil, ng kasamaan in general, o may mas tiyak na tinutukoy? Ayon sa interpretasyon ng mga sinaunang guro, hindi lang ito tumutukoy sa abstraktong konsepto ng kasamaan. Mas madalas, itinuturing nila itong tumutukoy sa masama bilang isang persona. Isang entity? Oo, isang persona, ang dyablo, yung kaaway ng Diyos at ng tao, na ang pangunahing layunin ay ilayo tayo sa Diyos, sirain yung kanyang plano ng pag-ibig at hadlangan yung ating paglalakbay patungo sa Kanya. Kung kaya, napakalakas pala ng kalaban. Paano tayo makakaasa na maililigtas tayo mula sa kanya? Ano ang sagot ng panalangin dito? Parang nakakatakot. Dito nagniningning yung puso ng Ebanghelyo, na sinasabi nilang nabubuod sa panalangin ito. Ang ultimong sagot daw ay hindi yung ating sariling galing o lakas. Hindi natin kaya mag-isa. Hindi, kundi yung ginunwanan ni Kristo yung kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkakamatay. Sinasabi ng mga material mo na sa pamamagitan nito, nagtagumpay na si Kristo laban sa kasalanan, kamatayan at sa kapangyarihan ng dyablo. Tapos na ang laban, kumbaga. Nanalo na siya. Oo. Kaya ang healing na ito ay hindi isang sigaw ng kawalan ng pag-asa, kundi isang sigaw ng matibay na pagtitiwala. Panginoon, nagtagumpay ka na. Iligtas mo kami sa pamamagitan ng iyong tagumpay. Ang kwento ay hindi nagtatapos sa kapangyarihan ng kadiliman, kundi sa tagumpay ng liwanag ni Kristo. Yun ang final word. Wow, talagang naikwento niya yung buong drama ng kaligtasan hanggang sa dulo. Grabe at para isara ang lahat, parang full circle. Bumabalik tayo sa pinagmulan, sa pagpupuri. Ito yung parang konklusyon o pagpupuri sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatiang magpasawalang hanggan. Amen. Bakit ito ang pangwakas? Parang inuulit lang yung mga naunang tema. Ito yung tinatawag na doxology o pagpupuri. Perpektong pangwakas ito kasi ibinabalik nito ang lahat sa Diyos. Matapos nating ilahad yung buong kwento ng ating relasyon sa Kanya mula sa pagiging anak, sa ating misyon, destinasyon, paglalakbay, pakikipagbabaka, nagtatapos tayo sa pagkilala at pagpupuri sa Kanya na siyang pinagmulan at layunin ng lahat. Alpha and Omega. Kaya pala. Para i-affirm na sa kanya lang talaga lahat? Oo, pinapaalala rin ito yung santatlo. Ang lahat ay nagmumula sa pag-ibig ng Ama na isa sa katuparan sa pamamagitan ng anak at nagiging ganap sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. It's all about God. So, ang dulo pala ng ating paglalakbay ay hindi isang pagtatapos lang, kundi isang walang hanggang simula ng pagsamba, pakikipag-isa at kagalakan kasama ang Diyos at ang lahat ng kanyang mga anak. Nagsimula tayo sa pag-ibig ng Ama at nagtatapos tayo sa walang hanggang pagpuri at pakikibahagi sa kanyang kaluwalhatian. Pero ngayon, tayo ay nabago na, naging tunay na mga anak na niya.
Napakagandang pagbubuod nga ng buong ebanghelyo. Talagang buod. Totoo, ang galing ng pagkakabuod. Kung ngayon, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Para sa iyo na nakikinig, kung lalagumin natin yung mga napag-usapan mula sa mga material na ito, ang Ama namin ay hindi lang pala mga salitang paulit-ulit nating binibigkas. Hindi lang memory verse. Oo, ito pala ay isang mapa, isang kwento ng buong buhay Kristiyano. Mula sa pagkilala na tayong minamahal na anak ng Ama, patungo sa misyon na ipakita ang kanyang kabanalan, papasok sa kanyang naghaharing buhay sa atin, pinalalakas ng kanyang sariling presensya bilang pagkain, natututong magmahal at magpatawad sa gitna ng komunidad habang nakikibaka sa mga tukso at kasamaan, at sa huli, nagtitiwala sa kanyang tagumpay at nagpupuri sa kanyang walang hanggang kaluwanikian. Buong journey, Napakakumpleto at marahil yung pinakasentral na mensahe na paulit-ulit na lumalabas sa mga banal na ama ay ito. Ang pangunahing nais ng Diyos ay hindi isang bagay mula sa atin, hindi lang yung ating pagsunod o mga mabuting gawa o mga sakripisyo bilang bayad, hindi yun ang goal niya. hindi performance. Hindi performance. Ang nais niya ay tayo mismo. Ang ating buong pagkatao, ang ating puso, ang ating pag-ibig para makibahagi tayo sa kanyang sariling buhay ng pag-ibig, magpakailanman. Yun ang gusto niya, relationship, communion, at yung mga pagsubok at pakikibaka. Oo, bakit kailangan pa nun? Ayon sa mga sources mo, nagsisilbi itong parang gym o sanayan para ang ating pag-ibig at kalayaan ay maging tunay, hindi pilit, hindi mababaw. Kasi ang tunay na pag-ibig ay kailangan subukin para lumago at maging matatag. Hindi pwedeng peke. Kailangan ng testing para maging authentic. Okay. Talagang nakakamangha isipin na ang isang panalangin na napaka-familiar sa atin ay naglalaman pala ng ganito kalalim at kagandang naratibo, yung buong plano ng pag-ibig ng Diyos. Nakaka-inspire balikan palagi. Oh ay, at bilang pangwakas na hamon sa pag-iisip para sa iyo na nakikinig, kung ang Ama namin ay talagang ang mapa ng ating paglalakbay kasama ang Diyos, mula sa pagiging anak hanggang sa pakikibahagi sa kanyang banal na buhay, ano kayang isang maliit at konkretong hakbang ang maaari mong subukang gawin ngayon o bukas para isabuhay ang diwa ng kahit isa lang sa mga linya nito? Kahit isa lang? Oo, kahit isa lang muna. Halimbawa, paano mo maipapakita yung pagiging anak sa halip na alipin sa iyong mga gawain? O paano ka magiging daluyan ng pagpapatawad kahit sa maliit na paraan lang muna? Isang bagay na pagnilayan. Magandang pagnilayan yan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paghimay na ito. Hanggang sa susunod!